Hello guys, welcome to Accelerate. So ngayon, may i-share lang ako na booking system na ginawa ko sa client ko just now, today. So, bali, ang requirement niya is kailangan niya ng booking and then kailangan din niya ng calendar. So, every time na may booking na i-create niya, magdi-display siya sa calendar. So, ito yung present ko sa kanya, which nagustuhan naman niya so far. So, bali, ito yung pinaka main view niya. Mayroon tayong create booking. So, magdi-display dito mo gagawin yung mga bookings. Mayroon tayong, ito kasi may mga creators niya, creators or yung mga details, tapos brands, tapos mayroon tayong dashboard. Basic dashboard lang to. Hindi naman niya hiningi ito pero pinrovide natin as sa pan lang para may visuals lang. Tapos ito yung booking details kung ano yung mga ginawa mo na bookings. Tapos may dinagdag ako na maximize saka minimize para kung gusto mong mapalapad yung view mo, click mo lang maximize. So full screen na siya. Tapos kung gusto mo namang ipakita yung mga tabs, minimize mo lang. Tapos settings, meron akong dinagdag dito sa booking details sa payment status. Kung ano yung mga status, pwede na idagdag dito. Saka mag-auto populate na yan dun sa booking forms. So, So basically, ganito yon. Yung year, lalagay mo lang dito. Tapos yung month, lalagay mo lang din. Mamili ka lang ng month. Tapos for example, June. So lahat ng events na makikita mo dito ah, for June to 2026. So kung gusto mong i-go for next month, click mo lang yung next, July. Tapos kung gusto mo ng previous, ito lang yung i-click mo. So basically, ganyan yung magiging display niya. So lahat ng mga events dito, kung multiple events man dyan sa isang araw, around maybe 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 events yung madi-display dito. So kung may event ka na 6 na events, maximum 6 na events sa isang araw, o makikita mo lahat dito sa isang date na yan. So, pakita ko sa inyo kung paano siya mag-work. So, pindutin mo lang yung create booking. So, basically, magkakaroon ka na ng booking number which is mag automatic siya every time na may mag-create ka ng booking, magdagdag siya ng isang number. So, like sequence lang. Tapos booking date, kung kailan mo siya ginawa. Event date, so sabihin na natin 7, 11, bukas. Tapos, kung may payment, ilagay mo lang dito. Kasi yung hiningi sa akin is mayroon daw talent fee. Like that. Tapos location, blah blah blah. Tapos booking status, in case na pending, confirm at saka cancel yung nilagay ko dito pero pwede nyo yung dagdagan dun sa settings. So, ilagay ko lang muna pending. Tapos payment status, sabihin na natin na pending. Then name, itong mga creator details, specific kasi ito sa client ko. So, pwede nating palitan ng pangalan actually to. Depende sa details na kailangan nyo. So, mili ka lang ng name or kung client, tapos shop name. Kung hindi naman siya applicable, skip mo lang. Ito, sige, ito na lang. Tapos, booking notes, kung may mga description ka na kailangan i-specify, dito mo na ilalagay. So, sa akin wala akong... Tapos, after mo ma-fill up yan, pinutin mo lang yung post. Post means, ibig sabihin, ah after yung maklik yung post, madagdag, ma-add na siya dun sa booking details mo. So, nakalagay dito, booking successful posted. Click mo lang okay. Yan. Close ko lang to. So, sa booking details, every time na gagawa ka ng booking, lahat ng data is mapupunta dito sa booking details. So, ayan na siya. Nandito na siya. So, ito na yung details niya. Ngayon, pag balik natin sa calendar,
Since July man yung ginawa natin, click ko lang yung next. July 11. Ito yun. So, dito na siya. Nandito na siya. John Smith. Tapos, yung status niya is pending. Pending pa siya. So, in case na gusto mong i-update yung status niya, balik ka lang sa create booking. Tapos, dito sa my creator name, lagyan mo lang ng asterisk. Or kung alam mo yung specific name niya, pwede mo i-enter kagad. Pero kung hindi naman, lagyan mo lang yung asterisk. Magdi-display lahat ng booking transactions na ginawa mo. So, in this case, number 10 yon. So, select lang natin yung. So, every time na magsiselect magka ng items dito, pag hover mo dito sa list, madi-display siya dito sa kabila. So, yun. Tulad nito. So, every time na select ko, so makikita nyo, dito sa status is pending. So, pwede ko siyang palitan kung in case na confirm na siya. So, pwede ko siyang palitan na confirm. Tapos, instead na post, pindutin nyo yung update para mabago yung status. Then, pindutin lang okay. So, ganun lang kabilis siya. Tapos, yung dashboard, makita mo dito, ito na yung status niya. This month, ito yung year view, number of bookings, confirmed, pending, at saka canceled. Tapos, ito yung chart niya ng year pa rin. Ito lang yung chart niya sa taas. Bali, itong data na to, nilagay ko lang dito sa chart para makikita mo. Tapos, ito yung monthly breakdown, July 2006, 2026. Ito yung breakdown niya. So, mayroon tayong canceled, 10%. Mayroon tayong pending, 4, 40%. Mayroon tayong confirmed na 5, for 50%. Yun, ganun lang. So, kung gusto nyo magkaroon ng ganito, ah, comment lang kayo sa comment lang kayo para makita ko yung pangalan nyo. I-send ko kagad i-send ko via PM yung file na mismo. So, ganun lang. So, if interested kayo or mayroon kayong mga Excel processes na gusto nyo i-automate na magiging madali siya gamitin at saka yung safe yung data niya, comment na kayo sa baba. Tapos, para ma-schedule natin, saka mabigyan ko kayo ng schedule for meet. Okay, yun lang. Thank you.